Noong nakaraang linggo, tinalakay natin ang tungkol sa unang bahagi ng gitnang panahon, ang pagbagsak ng Imperyong Romano, ang paglakas ng simbahan, at ang paglakas naman ng kapangyarihan ng simbahang Katolika na nagbunsod sa mga krusada. Ngayon naman, tatalakayin natin ang tungkol sa feudalismo, manorialismo, at iba pang mahalagang pagbabagong naganap sa Europa sa gitnang panahon. Tara, samahan nyo! Sa panahong medieval o gitnang panahon, nagsimula ang sistemang feudalismo at manorialismo na siyang naging batayan ng pamumuhay at lipunan sa Europa sa panahong iyon. Ang feudalismo ay sistema na umiral noong gitnang panahon na kung saan ang lupang pagmamay-ari ng isang Panginoong may lupa o hari ay ibabahagi sa mga vassal, serf o villein o mga tinatawag nating ordinaryong mamamayan noong gitnang panahon, at sila ay bibigyan ng proteksyon bilang kapalit ng paninilbihan ng tapat sa hari. Paano ba nagsimula ang feudalismo? Nagsimula ang feudalismo dahil sa pagkahati-hati ng Holy Roman Empire sa pagpanaw ni Charlemagne. Dahil sa mahinang pamumuno, humiwalay ang mga maharlika at mga may-ari ng lupa sa hari. Dahil sa pagsakop rin ng iba't ibang pangkat gaya ng Vikings, Magyar at mga Muslim sa Europa, naghahangad ang mga tao ng proteksyon, kaya isinila ang sistemang feudalismo sa Europa na kung saan magtatrabaho sila sa mga Panginoong may lupa kapalit ng proteksyon na maibibigay nito laban sa mga panganib. Ngunit, bukod sa feudalismo, meron pang isang mahalagang pangyayari sa gitnang panahon, at ito ay ang sistemang manorialismo. Ano nga ba ang manorialismo? Ang manorialismo ay isang sistemang panlipunan at pang-ekonomiya na sumibol din sa gitnang panahon, kagaya ng feudalismo. Ang sistemang ito ay nakasentro sa tinatawag na manor na maihahalin tulad natin sa isang pamayanan o village. Ang pangunahing hanap buhay ng mga taong nakatira rito ay pagsasaka. Tandaan na ang tawag sa lupa na kanilang sinasaka ay tinatawag na fief. Ngayon, sa pusod ng manor, dito makikita ang malaking palasyo na kung saan dito nakatira ang hari o may-ari ng lupa. Ngayon, sa palibot nito makikita ang mga bahay na kung saan nakatira ang mga ordinaryong mamamayan. Kompleto ito sa mga pasilidad, at kung iibigin ng Panginoong may lupa ay pwedeng ipamahagi ito sa kanila, at nag-iiwan din ng pastulan na maaring gamitin ng lahat. Sa ganitong klase ng palayan, nagtatanim ang mga tao, partikular na ang mga serf noong panahon ng feudalismo at manorialismo. Sila ay magtatanim bilang pangkabuhayan at kapalit na rin noon ng proteksyon na ibibigay ng Panginoong may lupa sa kanila. Bukod sa feudalismo at manorialismo, ano-ano pa ba ang mga pagbabagong naganap sa Europa Sa gitnang paglakas ng agrikultura at pag-usbong ng teknolohiya ay nakahanap ng bagong hanap buhay ang mga tao na umalis sa mga manor at nakatulong sa paglago ng mga bayan. Sa mga unang taon ng panahong medieval, ang umiiral na sistema ng pagpapalitan ng produkto ay ang tinatawag nating barter, na kung saan magpapalitan ang dalawang individual ng produkto na hindi gumagamit ng pera. Nagaganap ang palitan sa malalawak na lugar malapit sa palasyo o simbahan bawat linggo. Parang ito yung ginagawa ng ating mga ninuno noong bago pa dumating ang Espanyol, na kung saan sila ay nakikipagpalitan ng produkto sa mga pumupunta sa kanilang mga lugar. Isang bagay kapalit ng isang bagay. Gets mo ba? panahon ng feudalismo ay lumaganap din ang konsepto ng pera o pananalapi. Tama, dito nagsimula ang konsepto ng pananalapi o paggamit ng pera. Naisip kasi ng mga Panginoong Pyudal na magtatag ng mga taunang perya na kung saan dito magtatagpo ang mga mangangalakal at
para na rin makapaningil sila ng buwis at mga syempre, hindi lang pera ang sumibol noong gitnang panahon. Lumitaw rin sa panahon na ito ang mga makakapangyarihang uri ng tao na tinatawag nating bourgeois o mga bourgeoisie. Sila ay mga negosyante at bangkero na kung saan ay may marangyang paraan ng pamumuhay at ang kanilang mga anak ay nag-aaral sa mga magagarang universidad. Shala! Sa panahong medieval din sumibol yung tinatawag nating guild system o mas kilala bilang guild. Yes, you heard it right. Guild as in G-U-I-L-D. Guild. Ito ay samahan ng mga taong may magkakatulad o magkakaparehong hanap buhay. Nahati ito sa dalawa. Una ay ang Merchant Guild na kung saan ito ay grupo ng mga magagaling sa kalakalan. At ang pangalawa naman ay Craft Guild kung saan kayo ay nakagrupo batay sa inyong sariling kakayahan. Gets mo na ba? Gets na yan! Napatunayan natin sa araw na ito ang kahalagahan ng feudalismo at manorialismo at ano ang implikasyon nito sa ating pandaigdigang kasaysayan. Ngayon, aalamin naman natin kung ano-ano ba ang impluensya ng kapangyayari ito sa gitnang panahon o ang medieval period sa pandaigdigang kasaysayan at ano ang impluensya nito sa ating kasalukuyang pamumuhay. Yan ang aalamin natin sa susunod na talakayan. Hanggang dyan lang muna. Paalam!